Oh. Okay. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Buti po. Okay na? Dahil sa malakas ulan, mahirap. But this time, kadalaw sunny. Pero ngayon pinahintulot ng Diyos yung araw. Okay. Even may malakas ulan, you come today by desiring the Word of God. Kahit na malakas yung ulan, nandito kayo ngayon na nagnanais ng salita ng Diyos. That's why I believe God will allow more grace to all attendants. Kaya naniniwala ako na ipapahintulot ng Diyos yung higit na biyaya sa lahat ng dumalo. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na maganal lang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat, biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Chapter 3, verse 15. Chapter 3, 15. 15 and 16. 2 Timothy chapter 3, 15 and 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. We have learned 2 Timothy for a long time, right? Sa matagal na panahon, pinag-aralan po natin yung ikalawang Timoteo. It's so long since we learned 2 Timothy, right? At matagal-tagal na po simula nung mag-aral tayo nung ikalawang Timoteo. So today, we also learn 2 Timothy. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin muli ang ikalawang Timoteo. Chapter 3, 15 and 16, we read, it's about the Bible. It says about the Bible. Yung binasa po natin sa talatang sa verse 15 at 16, ito po ay tumutukoy sa Biblia. Salita ng Diyos, right? Verse 15, right? Ang mga banal na kasulatan ay Biblia. Tama? Biblia. Ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Sa pamagitan ng salita, tayo ay naliligtas. Tama po ba? At sa pamagitan ng salita, tayo namumuhay sa Christian life. So, verse 16, right? Verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. We can learn how to live our Christian life through the
Word of God, right? Matututunan natin kung paano mamuhay sa ating pamumuhay Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maaaring sabihin na ang salita ay napakahalaga. Napakahalaga? Tama po ba? Para sa kaligtasan, para sa ating Christian life? Napakahalaga. Ngunit, kung ang salobin sa pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi karapat-dapat, hindi ito magiging malaking kapakinabangan sa atin. Naintindihan niyo po? That's why it's very important what attitude when we receive the Word of God. Kaya mahalaga kung ano yung pag-uugali natin kapag tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Ano ang salobin sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Pag-isipan natin. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 2. Unang Thessalonica chapter 2, verse 13. Chapter 2, 13. So today we have to think about what should be our attitude about the Word of God. Kaya ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba yung dapat na ating pag-uugali sa salita ng Diyos. Okay, chapter 2, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. If we read 1 Thessalonica, Apostle praised the faith of Thessalonians. Kung babasahin natin yung aklat ng Thessalonica, pinuri ni Apostol Pablo yung pananampalataya ng mga tao sa Thessalonica. Especially here, he praised their good attitude for the Word of God. Lalong higit dito, pinuri niya yung kanilang pag-uugali para sa salita ng Diyos. What attitude they had? Ano yung pag-uugali yung meron sila? Right, verse 13. Nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Right? Bilang salita ng Diyos. It was a really good attitude. Right? Ito ay talagang mabuting pag-uugali. Then as a result, right, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So, dapat nating tanggapin ang salita, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Kung ganun, sinong mga tao ang tunay na tumatanggap dito bilang salita ng Diyos? Anong kailangan natin? Kailangan ang bukas na puso sa salita, bukas. Ang taong may bukas na puso ay nakikinig sa salita. Para sa taong sarado ang puso, walang salitang makakapasok. Tama po ba? Kagaito, right? When it is open, right, we can contain the water, right? Gaya nito, kung ito ay bukas, malalagyan natin ng tubig. But if can you contain the water? Pero kung nakataob, malalagyan mo ba ng tubig? Our heart is like this. Yung puso natin ay gaya nito. We need to have open heart. Kailangan natin magkaroon ng bukas na puso.
Second Corinthians chapter 6. Second Corinthians chapter 6, Ikalawang Korinto, chapter 6, 12 and 13. Second Corinthians chapter 6, 12 and 13. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo ay hindi namin hinihigpitan, subalit kayo ay hinihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Bilang ganti, nagsasalita akong tulad sa mga bata, palawakin din ninyo ang inyong mga puso. This time, right, some Corinthian saint, they were not open heart. Sa panahong ito, ilan sa mga banal sa Korinto, yung puso nila ay hindi bukas. Their heart was a closed heart. Yung puso nila ay saradong puso. That's why they didn't receive the word Apostle Paul preached. They didn't receive the word as the word of God. Kaya yung salitang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nila ito tinatanggap bilang salita ng Diyos. Their attitude was different from Thessalonican saint. Kaya yung saloobin nila ay iba mula sa mga banal ng Thessalonica. Their heart was not open. Right? Dahil yung puso nila ay hindi bukas. That's why they deny the apostleship of Apostle Paul. Kaya naman, tinanggi nila yung turo ni Apostol Pablo. They just judge Apostle Paul. At hinatulan nila si Apostol Pablo. So, first, we need to have open heart. Kaya una, kailangan nating magkaroon ng bukas na puso. Then we can receive the word as the word of God. Pagkatapos tatanggapin natin yung salita bilang salita ng Diyos. Then the word of God can work in you. At yung salita ng Diyos ay kikilos sa iyo. Pag-isipan natin isang halimbawa, Lydia. Pag-isipan natin si Lydia. Buksan mo ang Biblia, Kawat chapter 16. Kawat chapter 16, verse 13 and 14. Kawat chapter 16, 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. When Apostle Paul went to Philippo, he preached the word of God to the many women. Nung pumunta si Apostol Pablo doon sa Filipos, ipinangaral niya yung salita ng Diyos sa maraming kababaihan. But among many women, one woman was different. Pero kabilang doon sa maraming kababaihan, isang babae yung naiiba. Sino? Lydia. Lydia. Verse 14, nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia. And then, the rest of the verse 14 says, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Si Lydia ay isang babae na sabing na naghanap ng salita at nakinig siya sa salita ng may sabing na puso. Kaya lalo pang binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang maunawan niya ang salita. Of course, Lydia was the woman who really seek the truth. Siyempre si Lydia ay talagang babaeng naghahanap ng katotohanan. And then she was the woman who had an open heart. At siya rin yung babaeng may bukas na puso. This time, right, when Apostle Paul went to Philippo,
to her, Apostle Paul was a foreigner. Nung magtungo si Apostol Pablo sa Filipos, para sa kanya si Apostol Pablo ay isang banyaga. Usually when foreigner come to new place, some place, it's not easy to open their heart, right? Sa katunayan, kung yung isang dayuhan ay magtungo sa isang lugar, hindi ito normal sa mga tao. Yeah, they close their heart. Kaya yung puso nila ay sarado. What the new person bring some new thing, Bakit yung bagong tao nagdadala ng bagong bagay? but usually they don't open their heart. Pero sa katunayan, hindi bukas yung kanilang puso. Yeah. But Lydia, was a different, right? Pero si Lydia ay naiiba. She had an open heart. Meron siyang bukas na puso. That's why she could accept the word of God. Kaya naman natanggap niya yung salita ng She Diyos. could be saved. Siya ay naligtas. Yeah. That's why through her, Philippian church can start, right? Kaya dahil sa kanya, yung iglesia ng Filipos ay nagsimula. Yeah, it's the same our time, right? Ito rin po ay pareho sa panahon natin. We sometimes we preach the gospel to new place, Minsan pinapangaral natin yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos sa ibang lugar. right? Like the Santa Rita Mission Branch, right? We went to new place. Gaya ng Santa Rita Mission Branch, nagtungo tayo sa bagong lugar. Then there are two kind of people. At merong dalawang uri ng tao. Some people have an open heart. May taong bukas yung puso. Yeah. Then they welcome us. At winelcome nila kami. Then when we deliver the word of God, they accept the word of God. At nung binahagi namin yung salita ng Diyos, tinanggap nila yung salita ng But Diyos. many people, most of people, they don't open their heart. Pero karamihan sa mga tao, hindi bukas yung kanilang puso. Yeah. That's why the word of God cannot enter to them, right? Gaya yung salita ng Diyos ay hindi pumasok sa kanila. Yeah. So their attitude are different. Kaya yung pag-uugali nila ay naiiba. That's why if there are many people who had an open heart, the gospel can enter to them. Kaya kung maraming tao yung bukas ang puso, yung salita ng Diyos ay papasok sa kanila. And then the church, our church can start there. Pagkatapos yung ating church ay magsisimula doon. For some place, most of people don't open their heart. Pero karamihan sa mga lugar, yung puso nila ay hindi bukas. Before, when I was in former church, I experienced also many times. Noon, nung ako ay nasa dati kong church, naranasan ko rin ng maraming beses. Some place, we deliver the gospel many times. May ibang lugar na binabahagi namin yung salita ng Diyos na maraming beses. 1 year, 2 year, we go continue. Minsan, 1, 2 taon, patuloy kaming pumupunta. Because the one member want to evangelize their place. Dahil may isang miyembro na gusto niyong i-evangelize yung kanyang lugar. They ask, please come to my place. Kaya humiling siya, pakiusap pumunta kayo sa lugar ko. That's why we go. Kaya pumunta kami. But they don't open heart Pero hindi bukas yung puso nila until the end. hanggang sa huli. Then, church cannot start. Kung gayon yung church ay hindi nasimulan. Anyway, it's important. We have an open heart. Gayon pa man, mahalaga na magkaroon tayo ng bukas na puso. When we listen to the word of God, we need to have open heart. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng bukas na Then the puso. word of God can enter in you. At pagkatapos yung salita ng Diyos ay papasok sa The iyo. word of God can work in you. At yung salita ng Diyos ay kikilos sa iyo. Okay. Pangalawa, anong kailangan? Kailangan natin ang pusong sabik. Gawa chapter 17, 국산모학 비블리아, 가와 chapter 17, 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang mga ito ay ang mga taga-Berea. Ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng
buong pananabik na sinisiyasat. Right? Kaya araw-araw ang mga kasulatan kung tunay ang mga bagay na ito, right? May pusong sabik. Right? Pusong sabik. Ang pagkakaiba sa pagitan ng taong may sabik na puso at ng taong walang pananabik. Tama ba? Of course, this time, right? Some brethren have a desire, eager heart for the Word of God. Siyempre sa oras na ito, may mga kapatid na nagdanais ng salita ng Diyos. Then, attitude of listening will be different. Kaya yung sa loobin ng pakikinig ay magiging iba. We have to eager desire for the Word of God. Kailangan nating talagang naisin yung salita ng Diyos. Awi 42, verse 1. Awi 42, verse 1. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang usa, alam mo, usa? Ang usa ay nananabik sa batis na umaagos. Bakit? Right? Without water, cannot live. Kung walang tubig, hindi mabubuhay. That's why ang usa has a great thirsty for the water, right? Kaya yung usa ay merong matinding uhaw para sa tubig. Gayon, nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Right? The writer of Psalm has a great thirsty for the Lord. Yung manulat ng awit ay may matinding uhaw sa Panginoon. Kung paanong ang usa ay uhaw na uhaw sa batis ng tubig, gayon din, dapat tayo ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. It makes great difference. Ito ay may malaking pagkakaiba. You have experience, right? You are very thirsty. It has summer season. Naranasan mo na sa tag-init, ikaw ay nauuhaw. Then what you desire? Pagkatapos ano yung ninanais mo? Tubig, right? You want to drink water, right? Gusto mo uminom ng tubig. You have a great thirsty, right? Meron kang matinding pagkauhaw. You have experience. You are very hungry. You don't eat food for a long time. Naranasan mo na magutom dahil hindi ka kumain sa matagal na oras. What do you desire? Ano yung ninanais mo? Pagkain, right? You really want to eat Talagang gusto mong kumain. because you are so hungry, right? Dahil ikaw ay talagang gutom. How about your soul? Paano naman yung kaluluwa mo? Have a desire for the Word of God? Nagnanais ng salita ng Diyos? Do you have a thirsty for the Word of God? May uhaw ka ba sa salita ng Diyos? The writer of Psalm has a great desire. Kaya yung manulat ng awit ay may matinding pagnanais. Awit 119. Awit 119, verse 131. Awit 119, verse 131. Basahin po natin ng sabay-sabay. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag. Bakit? It's expression. Hot summer season, right? You saw sometimes the aso. Tuwing tag-init, nakikita niyo yung mga aso na parang hinihingal. Right? Malaking bibig, right? Thirsty. Pagkauhaw. The right of Psalm desire the Word of God like this.
Yung manulat ng awit, ninanais yung salita ng Diyos na gaya nito. It is expression how much he desired the word of God, right? Ito yung pagpapakita kung gaano niya ninanais yung salita ng Diyos. Yeah. So as much as we desire the word of God, our attitude listening the word will be different. Kaya hanggang sa ninanais natin yung salita ng Diyos, yung saloobin natin ay magiging iba sa salita ng It Diyos. determine our Christian life. Ito yung magpapasya ng ating buhay Kristiyano. Yeah. Katulad ng sanggol sabiksa katas, siya ay lumalaki ng malusog at malakas. Tama ba? Ma'am, you have experience your baby? Mga ina, naranasan niyo na ba sa baby niyo? Yeah, baby, desire the milk so much, Yung baby talagang nagnanais siya ng gatas. right? That's right. Baby also open the mouth, right? Kaya binubuka rin ng baby yung kanyang bibig. Katas, right? Yeah. Then, baby, it katas, right? Then baby malakas. Tama ba? Malakas. Yeah. Healthy, right? So pareho. Yeah. We have our spiritual food. Meron tayong spiritual na pagkain. It's the word of God, right? Ito yung salita ng Diyos. We have to desire the word of God. Kailangan nating naisin yung salita ng Diyos. We need to have a hunger for the word of God. Kailangan na magkaroon tayo ng gutom para sa salita ng Diyos. Our body, pareho, right? After sermon, right? You feel hunger, Yun right? din yung katawan natin. Pagtapos ng sermon, nagugutom kayo. Yeah, it's a good. Yan ay mabuti. You feel hunger, it's a good. Kung nagutom kayo, mabuti But yan. when you have a disease, when you are sick, you don't have a hunger. Pero kung meron kayong sakit, hindi kayo nagugutom. Tama ba? Even you don't eat, when you have a disease, you don't want to eat anything, right? Kung meron kang sakit, kahit na hindi ka kumain, ayaw mo kumain ng anuman. You don't feel hunger. Hindi ka nakakaramdam ng gutom. Yeah, it means you are not healthy, right? Ibig sabihin, hindi ka But malusog. if you are healthy, you feel hunger. Pero kung malusog ka, ikaw ay nakakaramdam ng gutom. Yeah. Then the food, right? Masarap. Pagkatapos yung pagkain, nagiging masarap. Yeah. Pareho. Salita ng Diyos. Yeah. At ang taong sabik sa salita ay hindi nahuli at maagang dumarating tuwing linggo. Tama ba? Yeah. When you desire the word, you will come early in the morning, Sunday. Kung ninanais yung salita ng Diyos, maaga kayong darating tuwing linggo. Yeah. It's important. Ito po ay mahalaga. Yeah. Because I recommend you try to come earlier than sermon. Minumungkahi ko po na dumating kayo ng mas maaga sa oras ng sermon. Yeah. You come early and prepare to listen to the sermon. Pumunta ng maaga at maghanda sa pakikinig ng sermon. You come early, you read the Bible, meditate the word of God, Kapag pumunta ka ng maaga, basahin mo yung Biblia, pagbulayan mo yung salita ng and Diyos, you pray to God. at manalangin ka sa Diyos. You need to prepare to listen to the word of God. Kailangan mo maghanda para sa pakikinig ng salita ng Diyos. When you are ready, the word of God can enter deeply in your heart. At kapag handa ka na, yung salita ng Diyos ay papasok ng malalim sa iyong puso. But Sunday morning, busy. Pero linggo ng umaga, abalang-abala ka. And then you come late. At darating ka ng late na. You miss important word of God. Kaya na-miss mo yung mahalagang salita ng Diyos. Because usually in the sermon, the start time, I have an introduction of the sermon. Dahil sa tuwing may sermon, sa pasimulang oras ay binabanggit yung introduction. Why we have to learn this word. Bakit kailangan nating pag-aralan yung salitang ito? Then we can catch it. What's the point of the sermon? Kung gayon makukuha natin kung ano yung punto ng sermon. But if you miss some sermon, some part, you don't catch the important thing. Pero kung napaglibanan mo yung ilang bahagi ng sermon, hindi mo makukuha yung punto ng sermon. Yeah. So, I recommend you come early. Kaya hinihimo ko na dumating kayo ng maaga. Before 30 minutes, 20 minutes before the sermon. 30 minutes o 20 minutes bago yung sermon. Prepare.
prepare to listen to the sermon. Maghanda para sa pakikinig ng sermon. At ang taong sabik sa salita ay nakikinig sa salita sa harapan. Harapan. Right? May harapan. Pinaka-harapan, walang tao. Yeah. If we have thirsted the word of God, much better harapan sa harapan. Right? Kung meron tayong uhaw sa salita ng Diyos, mas mabuti na umupo sa harap. Because sa likod, you can be hindered by many reasons. Dahil sa likod, mahadlangan ka ng maraming You kadahilanan cannot focus complete. at hindi ka ganap na makakapagtuon. Yeah. The word of God is light, Yung salita ng Diyos ay liwanag. right? To where light more shine where? Saan higit na nagliliwanag yung ilaw? Malapit sa harap, right? So even though light is bright, cannot reach far place, right? Kahit na maliwanag yung ilaw, hindi nito maabot yung malayong lugar. Much better sa harap, Kaya right? mas mabuti sa harap. Dahil inuuna ng taong sabik sa salita, ang oras ng salita, hindi siya lumiliban sa oras na ito. Right? Yeah. If you really desire the word, you will not absent Sunday. Right? Kung talagang ninanais mo yung salita, hindi ka liliban tuwing linggo. Yeah. Ang taong sabik sa salita ay paulit-ulit na pinakikinggan ng salitang narinig niya. Yeah. Even you already listen to the word of God, you need to try to listen repeatedly. Kahit na napakinggan mo na yung salita ng Diyos, subukan mong paulit-ulit na pakinggan. Because the word of God is like, right, we learn pagkain, para spiritual pagkain. Dahil yung salita ng Diyos ay parang spiritual na pagkain. Sometimes we cannot digest. Minsan hindi natin ito natutunaw. By listening one time, we cannot digest. We cannot understand. Sa pamagitan ng pakikinig ng isang beses, hindi natin ito maunawaan. Sometimes we need to listen repeatedly. Kaya minsan kailangan natin itong pakinggan ng Then the paulit-ulit. word of God can enter in your heart. Deeply. Pagkatapos yung salita ng Diyos ay malalim na papasok sa iyong puso. Yeah. So kailangan pusong sabik sa salita at kailangan ng mapagpakumbabang puso. Kailangan ang mapagpakumbabang puso. Ito ay also pinakamahalaga. Isaiah 57, Isaías chapter 57, verse 15. Isaiah 57, verse 15. 57:15. Basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Yeah, sinabi ng Biblia, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Yeah, upang buhay ng loob ng mapagpakumbaba. Right? God is with the humble one, right? Yung Diyos ay nasa mapagpakumbabang puso. God allowed His grace to humble person. Ipinapahintulot ng Diyos yung kanyang biyaya sa mapagpakumbabang The tao. word of God can enter to the humble person. Yung salita ng Diyos ay papasok sa mapagpakumbabang tao. How we could get the salvation? Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? We listen to the Bible seminar, right? Di ba nakinig tayo ng Bible seminar? When we listen to the Bible seminar, we understand, God is really right. Nung pakinggan natin yung Bible seminar, nalaman natin na ang Diyos ay talagang buhay. The Bible is really God's word. Ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Before leaving God, I am miserable sinner.
Sa harap ng banal na Diyos, ako ay miserableng makasalanan. Because of my sin, I will go to eternal hell. Dahil sa kasalanan ko, pupunta ako sa walang hanggang impyerno. Right? We come to repentance, right? Kaya dumating tayo sa pagsisisi. It's a humble heart, right? Ito yung pusong mapagpakumbaba. We come to the humble heart, right? Humantong tayo sa pusong mapagpakumbaba. That's why we could have understand the gospel. Kaya nga naunawaan natin ang ebanghelyo. God allowed the salvation to us. Ipinahintulot ng Diyos yung kaligtasan sa Because atin. we come to the humble heart, right? Dahil humantong tayo sa pusong mapagpakumbaba. After salvation, pareho. Pagtapos ng kaligtasan, pareho din. When you come to humble heart, God's grace comes to us, Kapag nagkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso, yung biyaya ng Diyos ay ipapasok sa and atin. His word can enter in our heart. At yung salita ng Diyos ay ipapasok sa ating puso. Kung ang puso ay mayabang, hindi kailanman matatanggap ang salita bilang salita ng Diyos. Ang taong mayabang ay humahatol sa salita at sa taong naghahatid ng salita. Sa halip na tanggapin ang salita para sa kanyang sarili. Tama ba? Kahit na marinig ang parehong salita, ang taong mapagpakumbaba ay nagsisikap na sumunod. Ngunit ang taong mayabang ay hindi ikinakapit ang parehong salita sa kanyang sarili. Sa halip ay ikinakapit ito sa iba. Tama ba? So, when you listen to the word of God, you have to accept, each of the word, each of the word that is given to me. Kaya kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, dapat mong isipin na ito yung salita na ibinigay sa akin. You have to accept to you, the word. Kailangan mong tanggapin yung salita para sa sarili mo. But you sometimes you think, it's not related to me. Pero minsan niisip mo, wala tong kinalaman sa akin. I think, the other brother need to accept this word. Iniisip mo na yung ibang brother, kailangan tanggapin niya yung sermon na ito. For some, I hear some testimony. Nakarinig ako ng isang patotoo. Yeah, some brethren have a testimony. Pastor, you know my problem? Narinig ko, sinabi ng kapatid, Pastor, alam mo yung problema ko? Your sermon, something, you talk about me. Yung sermon mo ay mukhang patungkol sa akin. I don't know your situation. Hindi ko alam yung kalagayan I mo. don't know your problem. Hindi ko alam yung problema mo. Yeah, I just deliver the word of God. Binahagi ko lang yung salita ng Diyos. Yeah, but it's a good, right? They accept. The sermon was given to them, Pero mabuti yun na tinanggap niya na yung sermon ay ibinigay para sa kanya. right? Yeah. Ang matang mata sa nataway, nag-iisip na alam na niya ang lahat tungkol sa salita. Already know. I already know that. The pastor always same word. I know already. Maraming beses nang sinabi ng pastor, kaya alam ko na yan. Parehong salita. Ay, alam ko ako. Alam ako. Dahil dito, hindi siya makapag-focus sa salita. Of course, the word of God cannot enter to them, right? Siyempre, yung salita ay hindi papasok sa kanila. No profit, the word of God. Kaya walang pakinabang yung salita ng Diyos. Ang kaalaman sa Biblia na walang gawa ay nagiging sani ng pangmamalaki. Unang Korinto chapter 8, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto chapter 8, verse 1. Unang Korinto chapter 8, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.
ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Bakit? We need to have the knowledge. We need to have the knowledge of the Bible, right? Kailangan natin magkaroon ng kaalaman sa Biblia. That's why we learn the Bible, right? Kaya nga pinag-aaralan natin yung Biblia. It's important. Ito ay mahalaga. We have to have a right knowledge of the Bible. Kailangan na magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa Biblia. But what's the problem? Pero ano yung problema? We have the knowledge of the Bible, but we don't practice. Meron tayong kaalaman sa Biblia pero hindi natin sinasanay. We don't obey to the Word of God. Hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. This year, our slogan, I remind, obedience. Yung taon yung slogan natin, obedience. Every Sunday, every Wednesday, we learn the Word of God. Tuwing Linggo at Miyerkules, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos. But we don't obey. Pero hindi tayo sumusunod. We don't practice. Hindi natin sinasanay. It make us be proud. Ito yung nagpapalaki ng ating ulo. We just have a knowledge, but we don't do anything. Meron lang tayong kaalaman pero wala tayong ginagawang anuman. Then we, through our knowledge, we judge other by the Word of God. At sa pamagitan ng kaalaman natin, hinahatulan natin yung ibang tao. Why the brother do like that? Bakit ganyan yung ginagawa ng brother? Oh, it's different from the Bible. Iba yan sa salita ng Diyos. Why the sister do like that? Bakit ganun yung ginagawa ng sister? But he himself doesn't do same. Pero siya mismo gumagawa ng ganung bagay. That's why Corinthian church was like that at the time. Kaya sa panahong ito, ganun din po yung iglesia ng Korinto. That's why ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Yeah. So, whenever you listen to the Word of God, you need to listen as if I'm a new beginner. New beginner. Kaya sa tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, isipin mo na ikaw ay nagsisimula pa lang. New beginner. Right? New beginner, right? What's their attitude? Ano yung saloobin ng mga baguhan? Yeah. What's a new, the word I will listen today. Ano yung bago sa salitang pakinggan ko ngayon? They focus, Kaya right? nakatuon sila. It's the same when you listen to the Bible seminar. Pareho din ito kapag nakikinig ka sa Bible seminar. Of course, some brothers and sisters who got saved long time ago, you listen to the Bible seminar already many times. Siyempre, yung mga brothers at sisters na naligtas na sa mahabang panahon, siyempre, napakinggan nyo na yung Bible seminar ng maraming That's beses. why maybe you already know, right? The content of the Bible seminar. Kaya marahil alam nyo na yung nilalaman ng Bible seminar. That's why sometimes, right? I already know the Bible seminar. Kaya minsan, alam ko na yung Bible seminar. After this content, it will be next content, this content. Pagkatapos nito, ganito yung mangyayari. Right? You can know, right? All the Bible seminar contents, right? Nalalaman mo na yung buong Bible seminar. Yeah. Then, sometimes you don't focus on the Bible seminar. Kaya minsan hindi ka na nagtutuon sa Bible seminar. Yeah. Whatever Bible seminar we have, how many times you already listen to the Bible seminar, you have to also focus on the Bible seminar. So tuwing meron tayong Bible seminar, kahit na maraming beses ka na napakinig ng Bible seminar, kailangan mo pa rin magtuon sa Bible seminar. Yeah. Because we invite a newcomer on the Bible seminar. Dahil nag-iimbita tayo ng mga baguhan sa Bible seminar. Yeah. The invitee, they also look at our brothers and sisters. Yung mga naimbitahan, nakatingin din sila sa ating mga brothers at sisters. For some time, our brothers and sisters, they don't focus on the Bible seminar. Pero minsan yung mga brothers at sisters hindi nagtutuon sa Bible seminar. Then they follow them. At sila ay sumusunod. That's why our brothers and sisters make the environment, the invitee can focus on the Bible seminar. Kaya dapat yung mga brothers and sisters, gawin nila yung kapaligiran na makakapagtuon yung mga naimbitahan. If the brothers and sisters focus on the Bible seminar, automatically invitee focus on the Bible seminar. Kapag yung brothers at sisters ay magtutuon sa Bible seminar, automatic na yung mga naimbitahan ay magtutuon sa Bible That's seminar. why you have to more focus. Kaya dapat nahigit kayong magtuon. Yeah, don't have a heart. I already know. I already listen many times. Huwag niyo isipin na alam ko na yan at napakinggan ko na yan ng maraming beses. So
except some ministries, there are some ministry, right? Because it's much better. All the brothers and sisters who attend the Bible seminar sit together with the invitee. Maliban sa may mga paglilingkod na gumagawa sa likod, maliban sa kanila, yung ibang brothers at sisters ay dapat umupo at makinig kasama ng mga inviting. For example, if there are invitee sa harap, Halimbawa, kung may mga naimbitahan sa harap, our member try to sit together beside of them. subukan ng mga members na tabihan sila. Don't let them listen by themselves. Huwag nyo silang hayaang makinig ng sarili lang nila. Because if our member beside of them, they give more focus. Dahil kung yung member natin ay katabi nila, sila ay higit na magtutuon. Minsan invitee sleepy, Minsan sila ay inaantok. then massage. Pwede nyo silang hilut-hilutin. It's helping the gospel, right? Ito po yung pagtulong sa ebanghelyo. And then sometimes speaker have a question. Minsan yung mga ngaral, merong tanong. Yeah, of course, it's for the invitee, the question. Yung tanong ay para sa mga naimbitahan. Yeah, but usually the invitee shy. Pero kadalasan, yung mga naimbitahan ay Because iniiyak. they shy. If they have a mistake answer, they shy, right? Dahil minsan kung magkakamali sila ng sagot, Even naiiyak though sila. I ask a very easy question, they hesitate because they fear they have a mistake. Kahit na nagtatanong ako madaling tanong, sila ay nag-aalinlangan dahil baka sila ay magkamali. Yeah, then you already know the answer, right? Kaya alam mo na yung sagot. You give an answer. Kaya ibigay mo Yeah, yung then sagot. they follow, right? Tapos sila ay susunod. Yeah. Because Bible seminar, it's much better. There is interaction together. Dahil sa Bible seminar, mas mabisa ito kung merong interaction. Only speaker, mahirap. Pero kung palaging yung speaker lang, mahirap. Or mahirap. Speaker, listener, mahirap. That's why speaker give a question. Kaya nga yung mga ngaral ay nagbibigay ng tanong. Yeah, but when speaker give a question, nobody answer. Pero kung magbibigay ng tanong yung mga ngaral, walang sumasagot. Speaker, mahirap. Speaker doesn't want to continue the sermon. Ayaw nang ipagpatuloy ng mga ngaral yung sermon. That's why our member, right, give answer. Kaya yung mga member natin, sumagot. Encourage, give answer to other. Imukin nyo yung naimbitahan na sumagot. Naintindihan niyo po? What I mean? Anyway, kailangan humble heart. Gayun pa man, kailangan ng mapagpakumbabang puso. Whenever we listen to the Word of God, we need to have a more humble heart. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan natin magkaroon ng mapagpakumbabang Then puso. the Word of God will enter in your heart deeply. Pagkatapos yung salita ng Diyos ay papasok sa iyo ng malalim. It changes your heart. Ito yung magbabago sa iyong puso. Bakit kailangan tanggapin ang salita bilang salita ng Diyos? Yeah. Dahil ang nagpapahayag ng salita ay naghahati dito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Buksan mo ang Biblia, 1 Korinto chapter 2. 1 Korinto chapter 2 verse 1. 1 Korinto chapter 2 verse 1 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. A pastor, whenever he preached the word of God, right? He preached the word of God with the power of the Holy Spirit. Si Apostol Pablo, sa tuwing ipinapangaral niya yung salita ng Diyos, ipinapangaral niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Not
by his own power. Hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling He kapangyarihan. rely on the power of the Holy Spirit, right? Umaasa siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 3, ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot, at lupang panginginig. He, as a preacher, right? He preached the word of God so many times. Bilang mangaral, ipinangaral niya yung salita ng Diyos sa maraming beses. But he had a fear and trembling whenever he preached the word of God. Pero meron siyang takot at panginginig sa tuwing pinapangaral niya yung salita ng Diyos. Bakit? Because he delivered the God's message by the word of God. Dahil binabahagi niya yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Right? Not delivering the man's word. Hindi ibinabahagi yung salita ng tao. For example, the teacher in this world, they teach the student. Halimbawa, yung mga guro sa sanlibutan ito, tinuturuan nila yung mga estudyante. They teach some book or some technology to the student. Itinuturo nila yung mga aklat o yung teknolohiya sa mga estudyante. It's a worldly thing. Ito yung mga sanlibutang bagay. That's why when they practice, they teach many times, they don't have a fear, trembling. Kaya kapag sinanay nila ito, ginawa nila ng paulit-ulit, hindi na sila nagkakaroon ng panginig. Tama ba? So, meron teacher? Yeah. They don't fear. Hindi Because sila they natakot. already easy teaching, right? They explain many times. Dahil naranasan na ng maraming beses, kaya hindi na sila hirap sa pagtuturo. But delivering the word is different. Pero yung pagpapahayag ng salita ay iba. That's why every time there is a fear, trembling. Kaya laging merong takot at panginginig. I also same. Pareho din po sa akin. It's not possible. I deliver the word of God by my own power. Hindi posibleng maibahagi ko yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Originally, I'm not the one can preach the word in front of the many people. Sa katunayan, ako yung tao na hindi ko maibabahagi yung salita sa harap ng maraming tao. I also my character very shy person. Yung katangian ko din ay mahiyaing tao. That's why whenever before even I got the salvation, if I stand to many people, I always tremble, nervous. Kahit noon na bago ako magkaroon ng kaligtasan, ako ay nanginginig sa harap ng maraming tao. Kinakabahan ako. Pareho. Ngayon. Especially, I have to deliver the word of God. That's why I have a still fear and trembling. Dahil hanggang ngayon, kailangan kong ibahagi yung salita ng Diyos, kaya meron akong takot at panginginig. That's why I cannot help praying to God. Kaya wala akong magawa kundi manalangin sa Diyos. Please help me. Pakiusap, tulungan mo Please ako. open my mouth. Buksan mo yung aking bibig. I have to rely on the Holy Spirit. Kailangan kong umasa sa Espiritu Santo. Yeah. That's why you have to know, ang taong nagpapahayag ng salita ay hindi nagpapahayag ng kanyang sariling mga kaisipan, kundi ang salitang ibinigay ng Diyos. Yeah. This time I also deliver the word God gave it to me. Ngayon din, ibinabahagi ko yung salitang ibinigay sa akin ng Diyos. I don't deliver my own thought, thought. Hindi ko ibinabahagi yung sarili kong kaisipan. I just try to deliver God's message. Sinusubukan ko lang ibahagi yung mensahe ng Diyos God gave it to me. na ibinigay sa akin ng Diyos. At ang taong nagpapahayag ng salita ay nagpapahayag ng salita sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Yeah. Ikalawang Korinto chapter 12. 12:19. 12:19. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Iniisip ninyo na sa buong panahon na ipinagtatanggol namin ang aming sarili sa harapan ninyo. Sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita kay Kristo at ang lahat ng mga bagay ay para sa inyong ikatitibay, mga minamahal. As I mentioned, right? Some Corinthians, Saint George the Apostle. Gaya ng sinabi ko, yung ilan sa mga banal ng Korinto, hinatulan nila si Apostol Pablo. But Apostle didn't care whatever they say
to Pero him. si Apostol Pablo, wala siyang pakialam kung ano yung sinasabi nila. Sinabi niya, right? Sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita kay Kristo. Yeah. He just delivered the word of God before God. Before God. Ibinabahagi niya lamang yung salita ng Diyos sa harap ng Diyos. Because God gave the word to him. Dahil ibinigay sa kanya ng Diyos ang salita. Dahil may katiyakan ng taong nagpapahayag ng salita na siya ay nagpapahayag ng salitang ibinigay ng Diyos, kaya niya ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan. Yeah. That's why you have to receive the word as the word of God. Kaya dapat tanggapin natin yung salita bilang salita ng Diyos. Kung hindi tinanggap bilang salita ng Diyos, walang pakinabang. Walang pakinabang. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4. Verse 2. Hebreo chapter 4, verse 2. Hebreo chapter 4, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Yeah. Hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila. Bakit? Sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Yeah, they didn't receive the word as the word of God. Hindi nila tinanggap yung salita bilang salita ng Diyos. That's why they couldn't have a true faith. Kaya hindi sila nagkaroon ng tunay na That's pananampalataya. why it's not helpful to them, right? Kaya hindi ito naging pakinabang sa kanila. Ang pakinabang ng salita ay nag-iba depende sa kung gaano mo tinatanggap ito bilang salita ng Diyos. Yeah. Some receive the word as the word of God, 50%. May ibang tumatanggap ng salita bilang salita ng Diyos ng 50%. Some 70%. Yung iba, 70%. Some receive 100%. Yung iba, tinatanggap 100%. Your Christian life will be different. Kaya yung pamumuhay nyo bilang Kristiyano ay magiging magkakaiba. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta ng masigasig, ngunit hindi nakinig ang mga Israelita sa salita ng Diyos. Kahapon we had a Bible study. We learned about Book of Jeremiah. Kahapon meron tayong Bible study. Pinag-aralan natin yung aklat ng Jeremias. Yeah. Jeremiah chapter 29. Jeremias chapter 29. 29. Verse 19. Jeremiah 29, verse 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi nila pinakinggan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon, na ako'y maagang bumangon na sinugo sa inyo sa pamamagitan ng mga lingkod kong mga propeta, ngunit ayaw ninyong makinig, sabi ng Panginoon. Yeah, right? God sent many prophets. Pinadala ng Diyos yung maraming propeta. Diligently, God sent many prophets to Israelites. Pinadala ng Diyos yung maraming propeta sa Israel. But they don't want to listen. Pero ayaw nilang makinig. Bakit? Dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos na ipinaghayag ng mga propeta bilang tunay na salita ng Diyos. Yeah. That's why, right, we learn. They persecuted the prophet. Kaya gaya ng pinag-aralan natin, inusig nila yung mga propeta. Whenever prophet Jeremiah delivered the word of God, they persecuted Jeremiah. So tuwing ipinapahayag ni Propeta Jeremias yung salita ng Diyos, inuusig nila si Propeta Jeremias. Let's suppose one day your barangay captain commanded something to you.
Ipagpalagay natin na isang araw, yung kapitan ng barangay may iniutos sa'yo. Will you do like this? Pwede mo bang gawin ito? Maybe you will consider, right, whether you do or not. Marahil iisipin mo kung gagawin mo ba o hindi. Yeah. Or you can say, I cannot. But next time I will do. O pwede mo sabihin, hindi ko kaya, marahil sa sunod na lang. Tama? Yeah. But let's suppose this time, the president, your president, Bongbong Marcos, he commanded something to you. Pero ngayon, ipagpalagay natin, yung presidenteng si Bongbong Marcos may inutos sa'yo. Will you do something this one? Pwede mo bang gawin tong bagay na to? What will you say? Anong sasabihin mo? I will consider. Pag-iisipan ko. Next time, Sa sunod, will you do like that? ganun ba yung gagawin mo? Or, syempre, I will do. Siyempre, gagawin ko. If the president asks something, right, you will do, right? Immediately. Kapag may hiniling yung presidente, gagawin mo ito agad. You will not delay. Hindi mo iaantala. Every time we listen to the word of God, Lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. we know what's God's commandment. Alam natin kung ano yung utos ng Diyos. God is a much greater than president, right? Yung Diyos ay higit na dakila kaysa sa presidente. The only difference, we cannot see God, Yung tanging pagkakaiba, hindi natin nakikita yung Diyos. but we can see president. Pero nakikita natin yung presidente. That's why we hesitate obeying to the word of God. Kaya nag-aalinlangan tayong sundin yung salita ng But we Diyos. know, right? Even though we cannot see God, God is alive. Pero alam natin, kahit na hindi natin nakikita yung Diyos ay He buhay. is our creator. Siya yung ating tagapaglikha. He is Almighty God. Siya yung makapangyarihang Diyos. He is our Savior. Siya yung ating He is tagapagligtas. all our provider. Siya yung naglalaan para sa atin. Yeah, we have to obey, right? Kaya kailangan nating sumunod. Yeah. But it's possible when we accept the word as the word of God. Pero posible lamang ito kung tatanggapin natin yung salita bilang salita ng Diyos. Yeah. Dahil ang otoridad ng salita ng Diyos ang pinakamataas. Pinakamataas. Otoridad ng salita ng Diyos ang pinakamataas. It's important. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit 138. Awit 138. Verse 2. Verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Iyong buong pangalan. God's name. What's God's name? Ano yung pangalan ng Diyos? God's name represent God Himself, right? Yung pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa Kanya mismo. You have a name. Meron kang pangalan. Your name represents to you, right? Yung pangalan mo yung kumakatawan sa iyo. God's name, God represents God Himself. Yung pangalan ng Diyos, ito yung kumakatawan sa Diyos. But God said His word above His name. Pero sinabi ng Diyos, yung salita ay yung buong pangalan. Right? God has a name. Yung Diyos ay may pangalan. Yeah, God's name symbolizes God Himself. Yung pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa Diyos. Right? That's why God doesn't want to profane His name. Kaya ayaw ng Diyos na hahamakin yung kanyang pangalan. Yeah, God disciplined Israelite because of their sin, right? Pinausahan ng Diyos yung mga Israelita dahil sa kanilang kasalanan. Yeah, but our time God restored Israel. Pero sa panahon natin, pinanumbalik sila ng Why Diyos. God restored Israel? Bakit pinanumbalik ng Diyos yung Israel? Yeah. Ezekiel chapter 36 said, it's for the restoring God's profane name. Ito ay para sa banal na pangalan ng Diyos. It means God consider His name very important. Isinasaalang-alang ng Diyos na yung kanyang pangalan ay mahalaga. But God set God's word above His name. Pero sinabi ng Diyos, yung salita ng Diyos ay sa ibabaw ng kanyang pangalan.
What it mean? Ano ibig sabihin nito? God consider His word is more important. Sinasabi dito na yung kanyang salita ay higit na mahalaga. If God says, God must fulfill His word. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos yung kanyang salita. Because if God does not fulfill His word, He is not no more God. Dahil kung hindi tutuparin ng Diyos yung kanyang salita, hindi na siya magiging Diyos. He is not unjust, right? Hindi siya matuwid. That's why if God says His word, He must fulfill His word. Kaya kapag sinabi ng Diyos yung salita niya, dapat gawin niya, tuparin niya yung kanyang That's salita. why He put His name, His word above His name. Kaya inlagay niya yung kanyang salita sa ibabaw ng kanyang pangalan. Right? We understand how important the word of God. Kaya maintindihan natin kung gaano kahalaga yung salita. Matthew 5:15. Matthew 5. Someone Biblia. Matthew 5:18. Mateo chapter 5, verse 18. Matthew 5:18. Okay po, 5:18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Yeah. One jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. What's a jot? Jot? It's like this, right? For example, English, the alphabet T, we understand T, right? One jot is like this. Yung isang kudlit ay gaya nito. It's I. Because of one jot, it become T. Dahil sa isang kudlit, ito ay naging T. Meaning different, right? Magkaiba yung kahulugan, di ba? But God consider, right? This one jot more important than this whole world. Pero itinuturing ng Diyos na yung isang kudlit na ito ay mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. It's simple, right? How important His word. Ito yung sumisimbolo kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Yeah. He fulfilled His word. Sinasakatuparan niya yung kanyang salita. That's why we have to consider the word as the word of God. Kaya dapat nating ituring yung salita bilang salita ng Diyos. Then, let's go back unang Thessalonica chapter 2. Chapter 2, 13. unang Thessalonica chapter 2, 13. Yeah. The end of the 13, right? Sinabi ng Biblia, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Right? When we accept the word of God as what is the word of God, it can work in you who believe. Kapag tinanggap natin yung salita bilang salita ng Diyos, ito ay gumagawa sa inyo na sumasampalataya. It means, ang gawain ng salita ay nagpapakita sa taong tumatanggap sa salita bilang salita ng Diyos. Ang gawain ng salita, ang ibig sabihin na gumagawang salita ay, ang salita ay kumikilos at nagpapakita ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay at gumagana. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 4, 12. Hebreo chapter 4, 12. Okay, chapter 4, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Right? Ang salita ng Diyos ay buhay, right? Buhay, mabisa.
may makapangyarihan. Kapag tinanggap bilang salita ng Diyos, ang salita ay nabubuhay at nagbabago ng puso. Nagbabago ng puso. Ang salita ang nagpapabago sa matigas na puso. Matigas na puso. Buksan mo ang Biblia sa Jeremiah chapter 23. Jeremias chapter 23. 29. Jeremiah 23. 29. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Parang apoy. Bakit parang apoy? Ang malaming na puso ay nagiging mainit na puso. Our heart, even though we got the salvation, our heart become cold while we live in this world. Kahit na meron tayong kaligtasan, yung ating puso ay nagiging malamig habang nananatili tayo sa mundong ito. Original, when we get the salvation, we receive the God's love. Sa katunayan, nung tayo ay maligtas, sinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. God's love is very hot. Yung pag-ibig ng Diyos ay napakainit. We have this love, right? Meron tayong ganitong pag-ibig. That's why when we get the salvation, our heart is hot. Kaya nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, yung puso natin ay mainit. But we have to live this world. Pero kailangan nating mabuhay sa mundong ito. This world belongs to power of Satan, right? At yung mundong ito ay kabilang sa kapangyarihan ni Satanas. This world is very cold. Kaya yung mundong ito ay napakalamig. Not the weather cold. Spiritually very cold. Hindi yung panahon ay malamig, kundi spiritual na malamig. That's why our heart also affected. Kaya naapektuhan din yung puso natin. That's why we affected by many worldly things, right? Kaya naapektuhan tayo ng maraming makasandibutang We are bagay. affected by many worldly sin. Naapektuhan tayo ng mga makasandibutang kasalanan. Then we cannot keep hot anymore. Kung gayon, hindi natin napapanatili yung init. Become cold. Ito ay nagiging malamig. But when we listen to the word of God, it's like a fire. Pero kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito ay gaya ng apoy. Ang malaming na puso ay nagiging mainit na puso. Parang apoy. Salita ng Diyos ay parang apoy. That's why this time, if you receive the word as the word of God, your heart must be hot. Kaya ngayon, kung tinanggap mo yung salita bilang salita ng Diyos, yung puso mo ay dapat mainit. Because you listen to the word of God, right? Dahil pinakinggan mo yung salita ng Diyos. But still cold. Pero malamig pa rin. You need to check again your spiritual condition. Kaya suriin mo ulit yung spiritual mong kalagayan. At parang maso na dumudulog ng bato. Even though we got the salvation, our heart becomes stubborn. Kahit na meron tayong kaligtasan, yung puso natin ay nagiging matigas. If we are affected by this world, our heart becomes stubborn. Pag naapektuhan tayo ng sanlibutan ito, yung puso natin nagiging matigas. Like bato. Very hard. Napakatigas. Ang pusong matigas na parang bato ay madudulog. The word of God is like a hammer. Yung salita ng Diyos ay gaya ng maso. I'm not sure this time you receive a hammer. Hindi ko alam kung sa oras na ito, tumanggap ka ng maso. The word of God hurt you. Sinaktan ka ng salita ng Diyos. Break your heart. Binasag yung puso mo. Meron? It's good. Kung meron, mabuti yun. If this time the word of God become hammer in your heart, it's good. Kung sa oras na to, yung salita ng Diyos ay naging maso, ito ay mabuti. You receive the word as the word of God. Tinanggap mo yung salita bilang salita ng Diyos. Your heart becomes soft. Yung puso mo ay naging malambot. Our heart should be soft. Yung puso natin ay dapat malambot. Sa pamamagitan ng salita, ang patay na kaluluwa ay nabubuhay. Right?
It happened when you get to salvation. Ito ay nangyayari kapag nagkaroon ng kaligtasan. 1 chapter 5. 1 chapter 5, 25. 1 chapter 5, 25. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Marinig ng patay ang at tinig ng anak ng Diyos. Paano posible? Marinig ng patay. Patay. Anong patay? Patay. We know, right? Even though we got, we know, all men are spiritually dead because of sin. Alam natin na lahat ng tao ay spiritual na patay dahil sa kasalanan. Physical still alive, right? Sa physical, buhay. But spiritually, we are dead. Pero sa spiritual tayo ay patay. That's why, say unsaved people, they are spiritually dead. Kaya yung mga hindi ligtas na tao, sila ay patay sa spiritual. But spiritual dead, but physically alive. Patay spiritual, pero buhay That's why physical. they can hear the word of God. Kaya naririnig nila yung salita ng When Diyos. they hear the word of God well, they can get the salvation. Kapag narinig ng mabuti yung salita ng Diyos, magkakaroon sila ng kaligtasan. When they get the salvation, their dead spirit become alive. Kapag napakinggan nila yung salita ng Diyos, yung patay nilang espiritu mabubuhay. You know, right? It's being born again. Kaya yung maipanganak na muli. Dead spirit become alive, right? Yung patay na espiritu ay mabubuhay. It happened sa pamitan ng salita ng Diyos. At dahil ang salita ay may kapangyarihan, ibinabalik dito ang kalakasan ng nalulumbay na kaluluwa. Awit 19:7, Awit 19:7. Buksan mo ang Biblia, Awit 19:7. Awit chapter 19, verse 7. 19:7. Okay po, 19:7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang kautusan ng Panginoon, ito ay salita ng Diyos, ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. While we are living this world, while sometimes we are discouraged. Minsan kapag minsan napanghihinaan tayo sa mundong ito. Tapo ba? But if we receive the word as the word of God, we can be restored. Pero kung makikinig tayo ng salita bilang salita ng Diyos, tayo ay mapapanumbalik. The word of God gives strength. Yung salita ng Diyos yung magbibigay ng lakas. Ang salita ay nagbibigay ng kaliwan at nagpapanumbaling ng nanlulumong puso. Tapo ba? Lalo na sa gitna ng pagsubok, ang salita ay nagdudulot ng kaariwan. Awit 119, buksan mo ang Biblia, Awit 119, 50. Awit 119, 50. 50 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Aking kaariwan sa aking kapighatian. Salita ng Diyos, right? Ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ang iyong pangako, inyong salita. Korean translate, inyong salita. Because there is a hope in the Word of God. Dahil merong pag-asa sa salita ng Diyos. At may kawan ng pananampalataya sa mga naniniwala sa salita. Buksan mo ang Biblia, Marko chapter 9, Marcos chapter 9. 9:23. Marko chapter 9, 23 and 24, 23 and 24, Marcos chapter 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako.
Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Yeah, this time, there was one father who has a son, demon-possessed. Dito po ay merong isang ama na yung kanyang anak ay inalihan ng demonyo. Father really want to heal his son. Yung ama, gusto niyang gumaling yung kanyang anak. Yeah, he heard about Jesus Christ. Napakinggan niya yung tungkol kay Jesus. Yeah, he believed that Jesus Christ can heal his son. Sumampalataya siya kay Jesucristo na pagagalingin yung kanyang anak. That's why he brought his son to Jesus. Kaya dinala niya yung kanyang anak kay Jesus. Yeah. Then, sinabi ni Jesus, 23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Okay? 24, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ko, Panginoon, nananampalataya ko. He had a faith, right? Meron siyang pananampalataya. But he felt his faith was not enough. Pero naramdaman niya na yung pananampalataya ay hindi sapat. Sumigaw siya. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Because he really want to heal his son. Dahil talagang gusto niyang gumaling yung kanyang anak. God saw his faith. At nakita ng Panginoon yung At kanyang Jesus saw his faith. Nakita ni Jesus yung kanyang That's why pananampalataya. Jesus healed his son, right? Kaya pinagaling ni Jesus yung kanyang anak. He believed the word of God. Sumampalataya siya sa salita ng He Diyos. had the faith, Meron siyang pananampalataya. right? We have the faith through the word of God, right? Meron tayong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Our faith is believing the word of God, right? Yung pananampalataya natin ay pagsampalataya sa salita ng Diyos. Kahit sinasabi nating may pananampalataya tayo, pananampalataya tayo, bakit itong pananampalatayang may alinlangan? Right up pronunciation. Alinlangan. Naintindihan? Doubt. Right? Hindi natin maranasan ang malaking gawa ng Diyos sa gitna ng pananampalatayang may doubt. May doubt. Ang pag-alinlangan ay nangangahulugan hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos bilang kanyang salita. Tama po ba? Why we have a doubt? Bakit meron tayong pag-aalinlangan? We don't accept the word as the word of God, right? Dahil hindi natin tinatanggap yung salita bilang salita ng Diyos. Sa pananampalatayang walang pag-alinlangan, ang tugon ng Diyos ay lumilitaw bilang isang kahangahangang gawa. Buksan mo ang Biblia, James chapter 1. Santiago chapter 1. James chapter 1, 6 and 7. 6 and 7. James chapter 1, 6 and 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Humingi siyang may pananampalataya na walang pag-alinlangan. Right? Then you can experience the works of God. Pagkatapos mararanasan mo yung pagkilos ng Diyos. Mari nating malaman na kahit napakaliit ng ating pananampalataya, ang Diyos ay maaaring gumawa ng malaking bagay kamilang ating mali na pananampalataya. The huling verse, Matthew chapter 17. Matthew 17, 20. Matthew 17:20. Okay.
basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Dahil maliit ang inyong pananampalataya. Maliit, right? Maliit ng pananampalataya, tama? But even though it's small, the important thing, there is a faith, right? There is a faith. Pero kahit na ito ay malihit, ang mahalaga ay merong pananampalataya. That's why if we have a faith, even though it's small, God can work through us. Kung meron tayong pananampalataya, kahit ito ay maliit, ang Diyos ay kikilos sa atin. So, whenever we listen to the Word of God, we can have this faith. Kaya sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, meron tayong pananampalataya. There are many promises in the Bible, right? God's promise in the Bible. Maraming pangako yung Diyos sa Biblia. We hold on the promise. Kaya panghawakan natin yung pangako. It will become our faith. Ito yung ating magiging Then pananampalataya. God work through us. Pagkatapos yung Diyos ay kikilos sa pamamagitan natin. So, the gospel preached, as we know, preached to our mission branch, Santa Rita, Gaya ng ating nalaman, yung Ebanghelyo ay pinapangaral doon sa ating Santa Rita Mission Branch. and now mission branch, Santa Rita mission branch, right? They continue their gathering. At ngayon nagpapatuloy yung Santa Rita Mission Branch sa kanilang pagtitipon. It's a complete God's work. Ito ay ganap na pagkilos ng Diyos. But God could work because we had a faith. Pero yung Diyos ay kumikilos dahil meron tayong We pananampalataya. had a faith, we can evangelize the Santa Rita. Meron tayong pananampalataya kaya na-evangelize natin yung Santa Rita. Because we have this faith, God could work through us. Dahil meron tayong ganitong pananampalataya, kumikilos yung Diyos sa pamamagitan natin. So, the important thing, we need to have a faith, even though it's just small. Kaya yung mahalagang bagay, dapat na magkaroon tayo ng pananampalataya kahit ito But ay we can maliit. have this faith when we receive the word as the word of God. Pero magkakaroon tayo ng pananampalataya kung tatanggapin natin yung salita bilang salita ng Diyos. So, what we learn today, it's a very important thing in our Christian life. Kaya yung pinag-aralan natin ngayon ay mahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano. If you can really receive the word as the word of God, your Christian life will be complete different. Kung tatanggapin mo yung salita bilang salita ng Diyos, ang pamumuhay Kristiyano mo ay magiging iba. So you meditate 2 Thessalonica chapter 2:13 every time. Kaya pagbulay-bulayan mo palagi yung unang Thessalonica chapter 2 verse 13. Okay, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at mapapala, salamat po sa pagligtas namin mula sa kasalanan at pagkawasan. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ng kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.